Magkaisa para sa laban na hindi ma-impeach ang ating President, Vice President Sara Duterte. Sa inyo pong lahat ng mga nandito, maraming salamat sa inyong pag-iisa at magandang hapon sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Kapitana Pekson. Wala ba kayong mga kamay dyan? Ayan po, maya-maya lamang maglalagay tayo ng lead wall dito para ipakita natin kung magkano ang natatanggap ng mga hayop na congressman ng nasa loob. Ayun, pakinggan po muna natin ang susunod nating magbibigay ng kaniyang salubin, si Christian mula sa DRS. Christian. Magandang hapon, mga kababayan! Mga kababayan! Mga kababayan! Control! Si Recto! Patuloy na nagpapataas ng bilihin ng presyo! Nakakatuwa ba yun? Ano pa ang ginawa niyang problema? Inuna niya ba ang oil control? Pati crudo, kinontrol ng taong yan! Nakakatuwa ba yun? Hindi lang yun! Meron pa! Ano pa ang kinokontrol nila? Mismong gobyerno, tinatry nilang kontrolin kahit alam nila ang mga pwesto nila ay pinagbotohan nyo. Sir, lalakotin ba? Pagkitin mo ba? May panungkit ako rito, ito. Tutuloy ko na! Ito ba? I-impeach ko si Bibi Sara! Bakit? Lantaran kaya ang pangamulimbat nyo ng pera! Dami, no? Hanggang dito, guys, so, yung tao. Napakarami. Hanggang dito. Punong-puno na po itong harapan ng Kongreso. Ayan. So hanggang dito po yung tao, guys. Ayan, oh. Ayan, no. So daming tao, guys. Ito yung nakikiisa sa no to impeach Bibi Sara. Ito sila lahat. At makikita naman natin yung mga kapulisan din ay tulong-tulong sila na ayusin yung traffic, you know. Ayan. So ito sila lahat, guys.
lang yan. Kayo eh, hindi na namin tatawag ng Kongreso. Alam niyo tawag sa kanila. Quezon City Zoo. Nilipat na pati Manila Zoo, nilagay sa inyo. Alam niyo kung bakit? Dahil una, may unggoy na nanginig lumampitin. Pag hindi kayo sumabit, ikay magtatago sa sayo ng nanay. Meron pang baboy na hanggat kaya nilang babuyin ang sistema, ay bababuyin nila. At ano ang pinakauli sa lahat? Ang buhaya na naliligo sa mali-malitang pera ng taong bayan. Ano pa ang totoong krisis? Lalo na sa kabataan. Tatanungin ko kayo, ano ang totoong krisis? Lalong-lalo sa kabataan. Hindi lang basta droga ang pagre-recruit para umakyat ng bundok at mag-research. Tarantadong research yan. May PLDT pa sa bundok. Ang natatandaan kong research, ako'y nagkuleyo. Ang natatandaan kong research, ang hawak ko, laptop, ballpen, at papel. Hindi Armalite, hindi magazine, at hindi purat ni Commander. Kaya kabataan, gumising kayo. Alam nyo ang totoong nangyayari sa bansang ito. Huwag kayong magbulag-bulagan sa turo ng mga profesor nyo. Magkakauno kayo pag umakyat kayo sa bundok. Iyan na uno yan para sa bundok. Ayoko nyan. Ayoko ang lamukin eh. Maarte akong bata eh. Kaya ako nananawagan, hindi lang sa kabataan, kundi pati sa mga magulang. Nagisingin nyo ang inyong mga anak, lalong-lalo kayo kabataan. Gumising kayo sa katotohanan. Ang ating kasabihan, ang totoong kalaban natin ay hindi taga-ibang bansa. Kung hindi, ang mga kapwang Pilipino natin na mapanglamang, mapanghusga at mandurugas. Ako'y nagpapasalamat lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Dahil kayo hindi namin in-appoint, hindi namin kayo bumoto para kayo maging pulis. Kusa niyong ginapang ang inyong trabaho para makuha nyo ang pinapangarap nyo. Habang ito, mga nasa loob, kayo na nga in-appoint para magserbisyo sa tao. Kayo pa tong nandurugas sa taong bayan. Tangina nyo. Yan lamang po. Mabuhay ang malungkot na Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. At mas lalong-lalo na hindi namin bubuhayin ang malinyong sistema sa gobyerno. Okay, maraming salamat po, Christian. Ayun naman, pakinggan natin ang ating kasamahan. Walang iba kung hindi si Tatay Rani Ludovica. Okay, ito si Tatay Rani. Talagang lumalaban to